May isang bagay na kahit sinong babae, hindi talaga kayang tanggihan. Kahit gaano pa siya ka-independent, ka-strong o ka-reserved. At hindi ito pera, hindi ito kotse, at hindi rin ito itsura. Sa totoo lang, kahit average looking ka, kahit hindi ka mayaman kapag meron ka nito, automatic mas naa-attract ang babae sa'yo. At ang sikreto, isa itong core principle ng Stoicism. Confidence na may composure, hindi peke, hindi nagyayabang, kundi yung klase ng confidence na steady, kalmado, at hindi natitinag kahit sino pa kaharap mo. Maraming lalaki ang akala nila. Para mapansin ng babae kailangan gwapo, mayaman, matalino, o sikat. Kaya anong nangyayari? Nagpapakitang gilas kahit wala sa lugar. Nagpapasikat sa social media. Nagbibigay ng sobra-sobrang effort kahit hindi naman hinihingi. Nagiging too nice, to the point na nawawala ang respeto ng babae. Isipin mo to, may lalaking gwapo, pero bawat galaw niya halatang gusto niya ng validation. May lalaking simple lang, pero steady. Hindi nagpapaapekto at kalmado lang. Sino ang mas tatagal sa isip ng babae? Laging yung pangalawa. Bakit? Dahil ang babae, natural na sensitibo sa energy at vibe ng lalaki. Hindi nila kayang tanggapin yung presence ng isang taong desperado, restless o insecure. Kahit anong gifts or effort, kung kulang sa confidence, hindi rin tatagal. Dito madalas natatalo ang karamihan ng lalaki. Scenario 1. Lumapit ka sa isang babae sa coffee shop. Gusto mong mag-start ng conversation. Pero habang nagsasalita ka, nanginginig ang boses mo, restless ang kamay mo, at halatang iniisip mo kung nagustuhan ba niya ang sinasabi mo. Resulta, nawalan siya ng gana. Scenario 2. May lalaki na sobrang effort. Hatid sundo, libre palagi, todo alaga. Pero sa likod ng effort na yon, ramdam ng babae na ginagawa lang niya ito para makuha ang approval niya. Resulta, turn off. Scenario 3. Sa group setting, may dalawang lalaki. Isa, laging nag-i-interject, nagpapatawa, nagpapansin. Isa, tahimik pero pag nagsalita, diretsong may sense at confident. Sino ang mas matatandaan ng babae? Yung kalmado. Kasi sa utak ng babae, may subconscious filter. Kaya ba niya akong dalhin emotionally? Safe ba ako sa presence niya? Stable ba siya? Kung ang sagot ay hindi, kahit gaano kagwapo, hindi tatagal ang attraction. Dito pumapasok ang pinaka-core ng Stoicism. Composure under pressure. Kung wala ka nito, lagi kang dehado. Lagi kang magiging option. Lagi kang malulusutan ng babae. Lagi kang mapapagod kakahabol. So paano mo ma-execute ang confidence na may stoic composure? Detach from outcome. So huwag mong isipin kung magugustuhan ka niya o hindi. Focus ka sa kung paano ka makikipag-communicate, hindi kung ano ang reward. Stoic mindset. Gawin ang tama at huwag asahan ang resulta. 2. Control your reactions. Kapag na-deadma ka, huwag magpanik. Kapag hindi siya nag-reply agad, huwag magmakaawa. 3. Practice stillness. Hindi kailangan sobrang animated or madaldal. Learn to be comfortable in silence. Stoics believed, the soul becomes powerful when it remains still. Mas ramdam ng babae ang presence ng lalaking marunong mag-pause bago magsalita. Freedom Project Self-Sufficiency. Ipakita na buo ka kahit wala siya. Hindi ka dependent sa approval niya. Ang energy na ito ang magpapamagnet sa kanya. Example 1. Coffee shop approach. May dalawang lalaki. Lalaki A. Nilapitan ng babae, pero ramdam mo agad yung kabado. Mabilis magsalita. Nagjo-joke ng sunod-sunod para lang mapansin. Lalaki B. Lumapit, ngumiti lang, simple, hi. Napansin ko mahilig ka rin sa ganitong kape ah. Tapos relax lang, hindi nagmamadali. Guess what? Mas babalik-balikan ng babae sa isip niya si lalaki B. Example 2. Relationship conflict. May partner ka. Bigla siyang nagdrama. Nagalit sa maliit na bagay. Kung ikaw ay reactive, mag-aaway kayo ng malala. Pero kung compose ka, kalmado mong sasabihin, okay, naiintindihan ko. Pag-usapan natin kapag ready ka. Ang babaeng sanay na lalaki ang sumisigaw, mabibigla, at maa-attract sa kakaibang stillness mo. Example 3. Workplace scenario. Group presentation. Yung iba, todo ka ba, todo explanation, mabilis magsalita. Ikaw, steady lang, direct to the point, confident kahit simple lang ang sinasabi. Guess what? Hindi lang babae, pati tao sa paligid mo mas rerespetuhin ka. 1. Evolutionary psychology. Women are wired to seek security. Ang composure ay subconscious signal ng strength at stability. 2. Psychological basis. Confidence releases signals ng dominance at competence. Anxiety or neediness releases signals ng weakness.
3. Stoic philosophy. Marcus Aurelius. You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Ibig sabihin kapag kalmado ka, kahit anong gulo sa paligid, ikaw ang nagiging center ng gravity. Kung gusto mong maging lalaking hindi madaling baliwalain, simulan mo sa stoic confidence. Practice mo ito araw-araw. Huwag maging dependent sa approval, kontrolin ang reaction mo, at manatiling kalmado sa kahit anong sitwasyon. Dahil ito ang unang bagay na hindi kayang tanggihan ng kahit sinong babae. Alam mo ba, may isa pang bagay na kahit sinong babae, hindi talaga kayang tanggihan. Hindi ito tungkol sa itsura, pera o charm. Ito ay tungkol sa direksyon ng buhay mo. Ang babae, subconscious niya, nakakakita agad kung may purpose ka sa buhay o naglilibot ka lang. At kapag meron ka nito, parang magnet kahit hindi mo gustuhin, ina-attract ka niya. Ito ay prinsipyo ng Stoicism, living a life of purpose, controlled by reason, not by external approval. Maraming lalaki ang hindi aware sa importance ng purpose sa buhay. Nagtatrabaho lang para may pera pero wala talagang goal. Nagpapaka-busy pero walang direksyon. Sumusunod sa gusto ng ibang tao para lang maging acceptable. Resulta, nawawala ang respect ng babae. Nawawala ang natural attraction. Halimbawa, may lalaki na todo party, todo dating, todo effort sa babae. Isa namang lalaki may stable na career. May hobby, may goal sa buhay. Sino ang mas titignan ng babae sa mata ng subconscious? Yung may clear purpose. Isipin mo to. One dating scene. Lalaki A. Wala pang direction, nagwo-work lang sa anumang job para may panggastos. Lalaki B. May career path. May goal sa financial independence, may passion project. Babae A. Ramdam niya agad ang difference. Kahit hindi conscious, mas naa-attract siya sa lalaki B. 2 long-term relationships. Kapag wala kang purpose, babae rin ang nagdadala ng initiative sa relationship. Laging ikaw ang sumusunod sa mood niya, plano niya, desisyon niya. Resulta, nawawala ang respeto, nawawala ang attraction. Kapag kulang ka sa purpose, kahit gaano ka ka-charming, kahit gaano ka ka-funny, automatic may gap sa attraction. Stoicism teaches, focus on what you can control and dedicate yourself to meaningful action. Step 1, define your life goals. Hindi kailangan mataas agad. Start small. Ano ang gusto kong matutunan ngayong taon? Ano ang long-term vision ko sa buhay? Step 2, align actions with goals. Babae, subconscious niya, ramdam kapag purposeful ka. Step 3, become self-sufficient. Hindi dependent sa babae para validation. Hindi dependent sa opinions ng iba. Stoic philosophy. Happiness comes from within, not from external things. Step 4, show don't tell. Hindi mo kailangan sabihin, I have a purpose. Ramdam ng babae sa energy, time management at discipline mo. Step 5, be adaptable, not reactive. Life will test you. Stoic approach. Accept challenges without losing composure. Babae subconsciously respects resilience and focus. Example 1, career-oriented approach. Lalaki A, work lang para may paycheck, walang career plan. Lalaki B, nakaplanong maging senior manager, may passion project, nag-aaral ng bagong skill. Resulta, babae mas na-attract sa lalaki B dahil ramdam ang focus at ambisyon. Example 2, hobby and passion projects. Lalaki A, walang hobby, puro online games lang. Lalaki B, nagre-record ng podcast, naglalaro ng sports, volunteer sa charity. Resulta, mas magnetic ang energy ng lalaki B kahit simple lang ang charm. Scenario dialogue. Babae, ang galing mo, how do you manage your time? Lalaki, focus lang ako sa priorities ko. I don't let distractions control me. Resulta, ramdam niya yung confidence at purpose, hindi lang words. Through psychology, women are attracted to competence and stability. Studies show women value goal-oriented men for long-term relationships. Evolutionary basis. Men with direction, better provider, better protector in evolutionary sense. Kahit sa subconscious energy ng purposeful man. Safety plus reliability. Stoicism. Marcus Aurelius. Don't go on discussing what a good man should be. Be one, meaning show purpose through action, not through bragging. For real-world example, modern. Elon Musk. Purpose-driven life focused on Mars colonization. Ramdam ng tao, lalo na babae, ang energy at vision niya. Hindi perfect ang personality niya, pero magnetic because of purpose.
Kung gusto mong maging lalaki na hindi lang attractive sa hitsura o charm, kundi magnetically irresistible dahil may purpose ka, simulan mo na ngayon. 1. Define your life goals. 2. Align daily actions with them. 3. Be disciplined, focused, and composed. 4. Show, don't tell. Alam mo ba kung ano ang isa sa pinakamalupit na bagay na hindi kayang tanggihan ng kahit sinong babae? Hindi ito muscles, hindi pera, hindi kotse, kundi yung kakayahan mong maging matatag emotionally. Ang lalaking marunong magdala ng emosyon niya, hindi natitinag kahit anong drama o problema, ay parang bato sa gitna ng bagyo. At para sa babae, yan ang klase ng presensya na hindi niya matanggihan. Maraming lalaki ang bagsak dito. May mga nagiging sobrang sensitive, konting biro na offend agad. May mga nagiging reactive, konting tampo ng babae. Nagpapanik at agad humihingi ng sorry kahit wala naman silang mali. May mga nagiging dependent emotionally. Hindi makakilos kapag hindi sila okay ng partner nila. Ang resulta, nawawala ang respeto ng babae. Nawawala ang attraction. Imbis na ma-ignite ang attraction, mas lalo siyang lumalayo. Kaya tandaan mo, ang babae, hindi nila kayang i-resist ang lalaking may emotional strength at stability. Isipin mo to. Scenario 1. May girlfriend ka. Bigla siyang nagdrama dahil hindi ka agad nakareply. Kung ikaw ay reactive, mag-a-apologize ka agad. Magpapa-explain at magpapanik. Pero kung stable ka, tatawagin mo lang yung sitwasyon kung ano ito. Maliit na bagay. Relax ka lang at hindi ka nagpapa-apekto. Resulta, mas lalo siyang magki-curious bakit hindi ka natitinag. Scenario 2. May babae kang nililigawan. Sinubukan kanyang itest sa pamamagitan ng teasing. Hindi ka naman ganun kagwapo pero pwede na. Kung ikaw ay insecure, matamaan ka. Kung ikaw ay emotionally strong, tatawanan mo lang at sasabihin, buti na lang may sense of humor ako. Resulta, turned on siya sa composure mo. Scenario 3. Group setting. May lalaki na konting hindi pagkakaintindihan. Agad nagagalit. Samantalang may isang lalaki, kalmado lang. Marunong magdala ng usapan. Sino ang mas rerespetuhin at tatandaan ng mga babae? Yung emotionally stable. Ang babae instinctively ay naghahanap ng anchor. Kung ikaw mismo ay lutang, paano ka magiging anchor niya? Example 1. Relationship argument. Girlfriend mo nagalit kasi late ka dumating. Lalaki A, nagpanic, todo sorry, todo justify. Lalaki B, relax lang. Kalmado, nagsabi ng totoo. Hindi nagpapaapekto sa mood swings niya. Sino ang mas tatagal sa relationship, lalaki B? Example 2. Workplace stress. May deadline na malapit na. Lahat kabado. Lalaki A, nagpapanik, nagpapasa ng stress sa iba. Lalaki B, relax, organized, steady. Ramdam ng babae yung presence ng lalaki B, masculine composure. Example 3, social setting. May joke na offensive. Lalaki A, na-offend, defensive. Lalaki B, tinurn into humor, hindi tinake personally. Sino ang mas attractive presence, lalaki B? Kung gusto mong maging lalaki na hindi madaling balewalain, maging emotionally strong at stable, practice awareness. Respond, don't react. Train your mind through stoic discipline. Alam mo ba kung ano ang pinaka-irresistible na bagay sa kahit sinong babae? Higit pa sa looks, higit pa sa pera, emotional strength. Yung tipong kahit anong drama, kahit anong gulo, kahit anong challenge, ikaw ay kalmado, matatag at hindi natitinag. Yan ang hindi kayang tanggihan ng kahit sinong babae. Sa sobrang dami ng lalaking pabigla-bigla, seloso, at madaling matibag ng emosyon, ang babae ay natu-turn off. Konting tampo, galit agad. Konting scene zone, hindi na makatulog. Konting away, pakiramdam katapusan na ng mundo. Ang ganitong klasing emosyonal na pagiging marupok ay nagpapakita ng kawalan ng kontrol. At kapag wala kang kontrol sa sarili mo, paano ka pa magkakaroon ng kontrol sa direksyon ng buhay mo o ng relasyon? Isipin mo ito, may lalaki, sobrang gwapo, may kotse, may pera, pero konting hindi siya replyan, nawawala sa hulog, nagagalit, o biglang nagiging needy. May lalaki, pogi at charming, pero tuwing may problema, lagi siyang umiiyak o nagdadrama imbes na maghanap ng solusyon. Ano ang reaksyon ng babae? Kung siya nga hindi kayang i-handle ang sarili niyang emosyon, paano niya ako kayang i-handle? At dito nawawala ang respeto. Bakit? Kasi ang natural wiring ng babae ay hanapin ang stability sa lalaki. Kapag ikaw ang parang bata na walang direksyon, ang babae ang napipilitang magdala ng bigat. At kapag naramdaman niyang siya ang mas matatag kaysa sa iyo, mawawala ang attraction.
Dito papasok ang stoicism, stoic mindset, an emotional strength, like calm confidence. Hindi ibig sabihin na hindi ka na pwedeng magalit o malungkot. Ang ibig sabihin, ikaw ang master ng emosyon mo, hindi sila ang master mo. Mga stoic practices para maging emotionally stable. To pause before reacting. Kapag may narinig kang nakaka-trigger, huminga muna. Sabi ni Epictetus, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Do detach from outcome. Hindi mo hawak kung mag-reply siya o hindi. Hindi mo hawak kung magiging happy siya ngayon o hindi. Ang hawak mo lang ay kung paano ka magre-react. 3. Reframe problems as training. Kapag may issue, isipin, ito ay training ground ng character ko. Kung naiirita ka sa drama niya, isipin, test lang ito para makita kung gaano ako kalalim. Or be the calm in the storm. Kapag umiiyak siya, huwag mong sabayan ng galit. Kapag nagagalit siya, huwag mong sabayan ng sigaw. Maging parang bato sa gitna ng malakas na alon. Halimbawa, lalaki A pogi may pera, pero konting away blocked agad siya ng girlfriend. Bakit? Kasi hindi siya stable. Lalaki B, simple lang, hindi mayaman, pero kalmado sa lahat ng sitwasyon. Kapag may problema, nakikinig muna bago magsalita. Ang ending, siya yung pinili kasi siya ang kanlungan ng peace. Ang babae ay natural na, naghahanap ng lalaki na kayang maging protector at pillar. Kung ikaw ay emosyonal na duwag, paano ka magiging protector? Kapag nagagawa mo ito sa relationships, nagiging rare ka. Rare equals attractive. Kung gusto mong maging lalaking hindi kayang tanggihan ng babae, tandaan mo ito. Tudon, master your emotions. Kasi ang lalaki na marupok ay madaling kalimutan. 2. Be the calm in the storm. Kasi ang babae ay natural na ma-attract sa stability. 3. Practice stoicism. Daily. Kasi ito ang maghuhubog sa iyo bilang matatag na lalaki. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang Stoic series na makakatulong sa iyo. Salamat sa panunood.